Kapatid, wait lang. Siguro hindi ka pa nakakabasa ng Bible ngayong araw na 'to. Hayaan mo na ako ang magbahagi ng Bible verse sa araw na ito. At ito ay nawang maging gabay sa iyo sa araw na ito. Ang aking Bible verse for today na ihahatid sa iyo ay magmumula kay Luke chapter 6 verse 37. At ay nakapaloob doon. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Kapatid, bibigyan kita ng isang napakaikling halimbawa. Merong isang mag-ama, isang anak na gustong kumain ng mansanas. Itong anak na ito ay humingi sa kanyang ama. Ang ama niya ay meron 2 mansanas. At ang nasa isip ng kanyang ama, na ibibigay niya yung 2 mansanas at titignan niya kung magbabahagi ang kanyang anak. Ibinigay niya yung mansanas na meron siya. At ang ginawa ng anak niya ay kinagat yung 2 mansanas. Sumakit yung puso ng ama. At sa isip niya, sinabi niya, mukhang atang mali ang pagpapalaki ko sa aking anak. Ngunit bago niya pagsabihan ng kanyang anak, sinabi sa kanya ng bata, Ama, kunin po ninyo itong isang mansanas, sapagkat ito po ay ang mas masarap. Nagtaka ang ama at tinanong ang bata. Ang sabi ng ama, bakit mo parehas kinagat ang mansanas? Ngunit sinabi ng bata sa kanyang ama, gusto ko lang po kasing malaman kung ano po ang mas masarap sa mansanas. Kaya parehas ko po itong kinagat. At itong binigay ko po sa inyong mansanas ay ang mas masarap. Naluha ang ama at ang puso niya na nag-iisip ng masama sa kanyang anak ay nilinis. At sinabi niya, mukhang nagkamali ako sa pag-iisip sa aking anak. Kagaya mo kapatid, minsan may mga bagay tayong ginagawa na naiintindihan ng iba, ngunit hindi naiintindihan ng iba. Merong bagay na ginagawa ang isang tao na hindi mo naiintindihan. Kaya minsan, bago tayo humusga ng tao, matuto tayong makinig sa kanya. Huwag natin siyang i-condemn. Kapag nakagawa siya ng isang mali, hindi siya nakagawa ng mali sa buong pagkataon. Meron siyang isang bagay na nagawa na mali. At ayon, ang sasabihin mo sa kanya na dapat niyang itama. Minsan may nagkakamali sa ating mahal natin sa buhay at ang ginagawa natin, imbis na itama natin yung pagkakamali, mas lalo natin silang idinidiin dun sa mali na yun. Halos nakakalimutan na natin yung mga mabuting ginagawa nila dahil lang sa isang pagkakamaling nagawa niya. Halimbawa na lang nito mga kapatid, ang iyong kapatid ay nakagawa sa iyo ng isang mali. Ngunit nagalit ka sa kanya at sinabi mo sa kanya na mali ka. Mali ka. Ngunit mas maaari natin itong gawin sa mas maayos na paraan at mas respeto. Ito yung natawagin nating correction kaysa sa condemn. Iko-correct natin yung pagkakamali niya. Ganun yung sasabihin mo, kapatid, mukhang nagkaroon ka ng pagkakamali sa iyong ginawa at ito ang dapat mong gawin. Huwag mong sasabihin sa kanya na, mali ka, mali ang ginawa mo. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon na ang maling nakikita natin ay mali talaga sa mata natin. Manalangin tayo mga kapatid. Ama naming nasa langit, kami po ay humihingi ng gabay at patnubay sa iyo, upang sa gayon ay malaman namin at makita ng buong puso ang ginagawa ng isang tao sa atin. Kung ito ba ay masama, ito ba ay mali, o ito ba ay tama. Tulungan mo po kami, Panginoon, huwag manghusga sa kung ano ang aming nakikita. Bigyan niyo po kami ng talino, lakas ng isip, pusong mapagmahal, upang maunawaan ang mga taong nakakagawa sa amin ng pagkakamali. Alam po namin, Panginoon, na hindi sa lahat ng bagay na iintindihan namin ang aming mga kapatid. Kaya naway kayo ang manguna sa amin, upang sa gayon ay
Maitama namin sila nang hindi namin sila ay dinidiin sa sa mga maling nagagawa nila. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan umunawat, karunungang magmahal sa aming kapwa. Panginoon, Ikaw po ang manguna at laging gumabay sa amin sa pang-araw-araw naming buhay.